Magandang araw mga lods. Ayan. Ngayon may sasagutin tayong tatlo. Tapos yung isa, nagpapatunay lang na mahusay yung mga breeder natin mga lods. Ayan ang ano natin ngayon, itatopic natin mga lods. Let it bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan, nandito na naman tayo sa ating ibunan. Ngayon mayroon tayong tatlong sasaguting tanong, tsaka isang nagpapatunay lang. Totally si ano pa rin to, dahil parang marami ring nakuha sa aking ibon to si si Lord Jeff Cabrera. Ayan, Lord Jeff Cabrera. Ang sabi niya rito, iba talaga yung galing sa'yo, Lord, sabi niya. Di pa bumababa mga inakay yung iba, wala pang balahibo. Pero nagme-mate na. Sabihin, nagme-mate na naman yung mga parents, so ang ending nun, iitlog uli yun mga lods. Totally ganito yun mga idol, oh. Hindi ko lang inaano sa inyo eh. Parang kusa nyo rin makita yung mga galing dito. Yung mga natin, yung mga alaga natin. Hindi ko lang kung natural yun o pero parang hindi eh. Kasi mga napapanood ko dati, siya, ang sabi nila, pagbaba ng mga inakay, yun, tsaka uli, mag-iitlog yan o magme-mate. Pero sa akin, sa karanasan ko mga lods, halos karamihan sa kanila, may inakay pa sa loob, naglilimlim na. Lalo na yan si Tweety. Yan, lahi ni Tweety yan, malamang lods. Yan mga lods, nagulat ako dyan eh, kasi di may mga inakay pa, Tapos, hindi ko, kasi minsan hindi ko na masyadong tinitingnan sila. Hindi ko na malayan na, nakikita ko may itlog, pero hindi ko alam na naglilimlim na pala. Kaya nagulat ako, wala pang 2 linggo na may sana uli. Yan, ganyan sila mga lods. Pag ganyan yung breeder mga lods, iwasan yung madistorbo. Kung hindi naman namamatayan ng inakay sa nest box, bayaan nyo lang, gamitin yung sense of smell. Yan, yung pang-amoy. Yung sense sa pang-amoy, gamitin nyo na lang. Tutok mo na lang ilong mo sa nest box kung may namatay ba? Pag may namatay dyan, mabaho yan eh. Mabaho. Parang amoy, basta mabaho siya. So yun, tsaka nyo na lang buksan. Para hindi sila nadidistorbo. Kasi minsan, hindi natin namamalayan. Tayo yung dahilan, kaya namamatay yung inakay. Paano nangyaring tayo yung dahilan? Kasi minsan, bigla natin bubuksan yung nest box. Magugulat yan. Di kakaripas ng lipad dyan na palabas ng nest box. Kaya kung bagong pisa yung niya, naapakan yun. Isa nang makakaapak dyan yung hen. Pangalawa yung kung may mga malalaki na. Yan, naapak-apakan nila. Minsan ng kamalasan pa, magsisiksikan kung nandun yung inakay, patay ang inakay. Suffocate yun. So yan ang nagiging cause na. Kaya hanggat maaari mga idol, mga lods, huwag nyo nga abalahin. Lalo na, kung medyo matagal ka na rin nag-aalaga, tiisin mo na lang na, kung talagang gusto mo magparami. Yun ang isang method na, ngayon, baka sabihin nyo, ba't ikaw, lods, lagi mo hinahawakan? Ibang technique yun, mga lods. Ibang technique yun kung marami na yung ibon mo. Pero kung nag-uumpisa ka pa lang, para marami, sabihin, dumami ka agad yung ibon mo, yun yung diskarte. Di pag marami na, di gayahin mo na yung technique ko, di ba, Pero samantalang konti pa lang, tsaka kung gusto mo talagang magparami, yun ang isang technique. Lalo na yan, si Lods, may trabaho yan. Yun, bagay sa kanya yung ganong technique. Yun nga lang, ang disadvantage nun, hindi masyadong maamo sa iyong alaga mo. Pero pa rin, may technique pa rin yan. Minsan pag-aralan din natin yung mga lods. Tapos
Ay, siguro yun lang kay Jeff. Ngayon, ano naman tayo yung tatlong nagtatanong kasi tatlo to. Subukin natin kung masagot natin ang mabilisan to. Si ano naman to, si Curb Kaliwag. Kaano-ano niya kaya si Akala. Yung ano, yung spiritual ano ba yun? Kaluwag naman yata yun. Ito Kaliwag. Si Curb. Hindi ko lang kung Kerbin to. Kirby. Yan. Kirby Kaliwag. Yan. Yung tanong niya, Idol, matanong lang po. Sabi niya, ano po ba ang pinagkaiba ng TCB at normal para kids? Yan. Thank you po, sabi niya. Newbie lang po ako. Yan. Okay. Malaki. Una-una, yung tinatawag na normal. Eto. Bago ko ano to, although tapusin mo to tapos tsaka ka na lang pumunta sa mga video. Meron akong video dyan na ano, patungkol sa mutation. Alam ko naka-folder yan sa ano, naka-playlist kumbaga. Panoorin mo. Hindi ko lang kung naka-arrange yan na step by step o ano. Ano yan, umpisa sa normal, anong pinakaiba ng normal, sa opaline, yan. Yung mga ganyan. Nandun yung ano, yung sagot. Pero sa ngayon, sagutin kita na ano, na mabilisan. Ito, maiksing-maiksi, may pakikita akong video. Yan. Ang pinagkaiba ng normal, yan, para siyang zebra. Kung tawagin nga to, zebra dove, zebra parakeet. Yan. Zebra dove tuloy kasi may dati akong alagang ganon, zebra dove. Yan. Zebra parakeets kasi parang zebra yung may guhit-guhit. Kumbaga, yan ang trademark ng normal. Mula sa ulo hanggang sa may batok, guhit-guhit na matingkad. So yan ang normal, kahit anong kulay pa niyan. Ang normal naman na talagang original, kulay green mga lods. Sa mga hindi nakakaalam, ano, kulay green talaga ang normal. Tsaka alam ko blue, medyo na ano na yan na haluan na Pero basta makapal yung guhit-guhit sa batok hanggang sa may ulo hanggang batok, sa katawan niya, yan, yung may mga ano, normal yan. Yan, kagaya ng nakikita sa video, ano, picture na yan. Ngayon, yung TCB naman, ang ibig sabihin ng TCB, mga lod, sa mga UB lang to, sa mga veterans, alam na to Texas Clear Body. Yan, yung kagaya nakikita nyo. Although mayroong kaparis yan, mayroong kamuka. Na pag medyo mahina ka, hindi mo mapapansin. Nakadalasan, minsan sinasabi ng iba, TCB. Pero hindi siya TCB. ECB lang. Kumbaga, Islay Clear Body. Halos magkamukha kasi, may pagkakaiba lang konti. Yan, yung sa mga nasa picture na yan. Pero doon lang tayo sa ano, yung sabi mo, anong pagkakaiba ng ano, TCB at saka ng normal. Ang TCB kasi mga lods, so Texas Clear Body, mutation yun. Marami na siyang pinagdaanan bago siya naging ganyan. Nag-mute na, kumbaga, nag-mutate na nag-mutate. Kung ano na pinaparis dyan hanggang sa naging ganyan. Kaya TCB, yan, Texas Clear Body. Yung normal naman, ayan, parang kumbaga sa dugo, type O. Yan. Diba? Normal blood, type O. Tapos, meron naman, royal blood, AB. Diba, no? May mga plus pa nga yan So, parang ganon yan, Lods. Pinaka-the best siguro, panoorin mo lahat ng ano, ng video ko na ano. Huwag mo i-skip. Huwag mo lalaktawan. Kasi may mga detalye yun. Pukayin mo dyan yung mga mutation. Pag ano, kaya hindi ko alam yung ano mo, yung tawag nito. Sa messenger mo, maganda sana i-text kita. Pero ano na lang, pukayin mo na lang, tiyagain mo mga lods. Siguro step-step na lang kasi umpisa yun sa normal. Ano pinagkaiba sa opaline, kasi
Minsan pag di mo alam yan, malilito ka rin. Hanggang sa ano, hindi naman lahat ng mutation pero halos lahat nandun. Ano yung mga pagkakaiba tsaka yung mga pinakamataas na mutation dyan, nandyan yan. Siguro yun ang ano, yung sagot ko sa iyo, tapos yun ang payo ko sa iyo, Lods. Panoorin mo. Huwag mo escape, talagang buuin mo para maintindihan mo lang ano, kasi may mga ano yan, mga paliwanag. Pati na rin yung ano, Lods, huwag mo nang escape yung tawag nito. Yung ads para ano, kahit pa paano matagdagan yung ano natin balang araw. So yun ang sagot ko sa iyo, Kirby Kaliwag. Yan. Sunod naman si Analog Manuntag. Yan. Ang lalayo ng mga ano niya, mga Lods ha. Kasi mga ganyang ano, mga native to eh. Apelido, mga native yan eh. So ang tanong ni Lods, sabi niya, simple lang, Lods, pag summer ba nagbe-breed ka pa din? Totally, Lods, ano, sagutin ko muna doon sa breeding season, ano. Ang breeding season na yan, guys, sa Pilipinas, yung taglamig. Ano yung taglamig sa atin kung dito tayo sa Pilipinas? Yung ano, yung magmula July or September, yan. September to February. Yan. O January, ganyan. Yan yung mga malalamig eh. Minsan, pag medyo maganda yung ano, hanggang February, okay pa rin yan. Kaya lang, yung kalagitnaan ng February, medyo umiinit na yan. So, yun yung season ng mga, breeding season ng mga parakeets, mga Lods. So, ngayon, ang tanong mo, pag summer ba, nagbe-breed pa rin ako. Totally, Lods, ako, kung ako tatanungin mo, non-stop to. Walang tigil. Ngayon, pag may mga time na sobrang init yung panahon, ang ginagawa ko na lang, ini-sprayan ko sila ng sa umaga. Yung minsan bago ko sila pakainin eh. Pag paliliguan ko sila, hindi ko muna sila pakakainin. Bawa, alas 9 o alas 10 ko paliliguan, hindi ko muna sila pakakainin. Itong gagawin nyo to, kung gagayahin nyo, mga Lods, mga Yogi. Hindi kasali to yung nangingitlog, ha. Yung mga breeder, hindi kasali. Ito, sa mga, sa mga nasa flying cage lang. Kasi sa sobrang dami niya, minsan, irritable yan, eh. So, yun, ini-spray ko yon. Minsan, may kasama na ng yan, eh, ng wash out. Was out na pang sa manok. Alam nyo na siguro yun, yung pang paganda ng pantanggal kuto yun, tsaka pang pakinis ng balahibo. Yan, i-spray ko yun. Medyo iniiwasan nyo lang na matapang, ha, tabangan nyo lang. Pero kung medyo takot ka pa ron, tubig lang. Gumamit ka ng pang-spray. Yun, para ang mga ibon laging napipress. Pag mga summer lang to, siguro sa loob na 1 linggo, 1 o 2 beses. Yan. O kaya, lagyan mo ng malaking paliguan. Ayan, para sila na lang. So, ganun lang ginagawa ko sa kanila. At saka yung area ko, sa totoo mga Lods, presko siya kasi may puno ditong malaki, yung baliti na halos natatakluban na sila. Kaya kung sa init, hindi sila masyadong apektado. Yun yung advantage nung sa akin. Kasi iba nilalagay sa bubong, talagang walang kandungan, kaya kawawa ibon. Kaya pagdating ng summer, hindi nila binibreed kasi nga sobrang init yun. Nasa loob ka na ng cage tapos nasa nest box ka pa naglilimlim. Minsan namamatay yung breeder. So sa akin, hindi naman ganun. Tuloy-tuloy yung dito, yung pagbe-breed. Kasi nga, maganda yung pwesto. Ngayon, mas maganda yan. Kasi may nakita akong kalods natin, may electric fan pa nga eh. Ayun, the best yun, tsaka malaki. The best yun na breeder, kaya kumbaga pang breed. So hindi mo kailangang magantay ng taglamig bago lalo na kung konti pa lang yung alaga mo, hindi mo kailangang ipahinga sila, nasa iyo na lang yun. Ganun na lang yun, i-condition mo na lang yun. So yun ang sagot ko sa iyo, Lods. Ako tatanungin mo, wala na akong season, kumbaga tuloy-tuloy. Ganun lang yung mga Lods. Although, pag yung season nila, halos lahat sila. Pero pag summer, minsan merong hindi nagbe-breed masyado.
Tapos konti yung inakay, yan. Ganun lang yung napapansin ko dyan. So yun yun mga idol. Tapos yung isa naman si Dongsel yan. Si Dongsel ang ano naman niya, ang tanong niya, Lods, tanong ko lang po, bakit kaya inaaway yung hen? Yung hen ko, ang cock. Ano po kayang dahilan? Kasi hinahabol paglabas sa nest box. Sabi niya, ano kaya ang dahilan? Sabi niya. Salamat po sa sagot, sabi niya, no? O tali, ganito yun. Sinagot ko na tong binary yata eh. Ganito yun, Lods, hindi mo na nasabi rito kung nakailang clutch na ba yung yung hen mo, ano? Kasi ganito, minsan ang nangaaway yung cock, minsan naman yung yung hen. Baliktaran yan eh, minsan ganun sila. So ganito, kahit sino sa kanila, o sa hen tayo halimbawa, minsan nangyayari yan pag nakarami na ng clutch yung isang dahilan niya na nakarami na, naiirita na siya. Kaya minsan, kailangan nating ipahinga yung ibon. Parang irritable na sa buhay. Yan, parang si Tweety ngayon, ganun nangyayari. Inaaway naman siya ng cock. Siguro napapangitan na yung sa kanya. Para mag-asawa, mga tao. Pag sa umpisa, napaka-sweet. Tapos ilagay mo lang sa tao, maintindihan mo yun. Pag mga ilang taon at may mga anak na, yan na. Dati napaka-sweet nila, nagsusubuan pa yan, di ba, no? Aba, nung tumagal na konting bagay lang sisigawan na, gaaway na. So parang ganun din yan sa ibon, mga Lods. Siguro nagkakasawaan. So pag ganyan yung ibon mo, mga Lods, nakailang clutch na siya, no? Anuhin mo, ipahinga mo muna, patapusin mo siya, o kaya kung hindi na makatapos na makaano yan, baka mapatay siya. Tingnan mo rin kung malala na talaga yung away nila, paposter mo na lang yung mga itlog o inakay, tapos ipahinga mo na. Parang ginawa ko kay Tweety, gano'n. Hindi ko na pinatapos, pinaposter ko yung mga niya, kasi naaway siya nung cock. Kasi gano'n yan, irritable na sila, nagkakasawaan na yan. Pag naman bago yan, either na hindi siya gusto ng cock o hindi sila nagkakagustuhan, gano'n. Talagang kasi meron akong gano'n, Lods, na mga ibon. Tagal na hindi sila nag-aaway, pero hindi sila nagbe-breed. Tapos umitlog man, hindi nililimliman. Yan yung mga pangit na breeder yung mga bago pa lang, kasi itlog hindi nila, minsan nasa side nga yung itlog totally yun, in-out ko yun, sabi ko hindi sila magandang breeder. Ngayon ang ipinaris ko doon hindi yung kaparis niya, hiniwalay ko siya, iba yung pinaris ko. Yan, sabi ko baka sakali ito magustuhan. So yung naman, yung pinagbentahan ko naman yun, naman yun. Tinanong ko nga yun bago ko binigay yun Kasi magandang ibon yun, mga Lods. Ang gusto lang niya, pan-display. Sabi ko ito bagay sa'yo to. Pag pan-display kasi, okay lang yun. Tinan-display lang niya, kaya yun ang binigay ko. Pero binigay ko pa rin pares yun. Bahala na sila kung mag-breed So, ganun yung ginawa ko doon. Kasi kung sabihin pang-breed, hindi ko ibibigay yun, mga Lods. Kasi matagal na ang breeder, mature na talaga. Hindi sila ngayon meron na naman akong ganito. So, siguro, pag hindi talaga na ganito, pag meron na kailangan na pan-display lang, kasi magagandang ibon sila, mga Lods So, yun, baka yun na lang ibigay ko. Ngayon, pag talagang mature na, iitlog at iitlog yan at mag-iinakay yan, mga Lods. So yun yung yung ko kay Lods, isang ilang dahilan na ba yun. Ito pa yung isa na
Kaya minsan irritable sila, ano. Minsan hindi natin alam, may nakakapasok na butiki, may nakakapasok na bubwit, yan, o kaya nadidisturbo sila, naiirita yan, lalo na kung mag-iitlog na yun o naglilimlim na, no? Kaya may inakay na. Minsan na pagdidiskitahan yan yung mga inakay niya, mga lods. So kaya itlog, tatapon yan. Kaya tingnan nyo rin yung mga cause nung bakit nag-aaway sila o ba't naiirita. Ngayon, minsan, kung maluwag rin lang ang area nyo, subukan yung ilipat yung buong kulungan. Ilipat nyo. Yan, baka sakali magbago yung mundang mga ibon nyo. Kasi minsan di natin nakikita yung mga predator na nanggugulo sa mga yan. Minsan kahit sa butiki, takot yan mga lods eh. Ako minsan madalas medyo yun ay tatanong mga lods, takot ako sa butiki. Hindi ko na kung nung phobia yung meron sa akin. Kasi nung maliit ako, naglalaro akong butiki. Kinagat ako. Tapos nangilabot ako nang nangilabot. Kaya magmula, takot na ako sa butiki. Minsan nagugulat ako sa nest box may butiki. Kasi napapalundag ako eh. Ayun. So yun, baka ganon mga lods na na-stress yung ibon sa maraming dahilan. Tingnan nyo na lang sa mga sinabi ko kung ano yung cause ng pagka-stress ng ibon. Ngayon, ang maganda pa doon, painumin nyo ng dextrose powder. Ihalo nyo sa tubig. Pag wala kayong mabiling dextrose powder, di description naman yun, konting-konti lang naman ang doon, patak doon. Pag wala, yung dextrose mismo mga lods. Yung kahit purong dextrose na tubig, yun, kaya niya yan. So, ganun, mga lods, ang sagot natin kay Dongsel. Yan. So, yun lang siguro, mga lods, yung natin. At maraming salamat sa mga nagtanong. At sa inyo rin, mga lods. Shoutout sa inyo lahat. Okay, mga lods, siguro hanggang dito muna. At yung mga dyan, paalala lang, yung mga nanonood na baka nakakalimutan yung mag-subscribe mga lods, subscribe na kayo kasi baka magpa-raffle uli ako. Siguro bababaan ko ng konti yung o dadagdagan nyo. Bababaan. Diba yung nakaraan 3 entry sa 100. Ngayon 4 na entry sa 100 mga lods. Basta yung pinaka 100 pesos, 4 na entry na yan mga lods. 4 na pangalan na. Tapos ang ipamimigay natin kasi kaya medyo binabaan ko. Hindi naman sa pangit. Sila? Kasi yung mga nakaraan, swerte ni Lods ni Lods Alan Barrientos. O yun talaga, mga solid yun, mga lods. Kaya minsan huwag yung palagpasin yung mga ganyan. So ngayon, ipaparapol natin ngayon, mga opaline, tsaka mga spangle. Yan. Mga ganung Kaya mababa lang. Tapos, tayo uli, may kasamang tatlong pares pa rin yun, mga lods. Tapos, may pasunod na libre uli yun, mga lods. Pero sana mga lods, ganito. Pag nagparapol tayo, kung paano sumali kayo sa libre, sali rin kayo sa itong natin, itong parapol natin na may ganun yung mga lods. 4 na entry sa 100 pesos. Tapos may pasunod na libre na raffle. Siyempre, iuna natin yung libre mga lods. Kaya comment kayo mga lods kung gusto nyo nang magparapol tayo nitong summer. Para saktong-sakto pagdating ng breeding season pwede na yung ibon nyo. Sakto yun mga lods. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna at maraming salamat sa panonood. Bye bye.